So ito, yung paglaya ni Leila at ito ang kanyang masasabi sa administrasyon na kanyang pinasalamatan dahil sa kanyang paglaya. Ito i-play na natin itong pasasalamat ni Madam De Lima. Kung Marcos administration po, sinasabi po nila ulit na the justice system is working in the Philippines, and in response to your latest legal victory, Justice Secretary Crispin Remulla, this is po yung statement niya. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying from the beginning, and that they are free to decide as they please, as they deem fit. Any reaction lang po sa statement po ni Justice Secretary? I actually thank the administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Ganun lang naman. As somebody said, the legitimacy of the judiciary lies in its independence. It's just like, the legitimacy of the government or the legitimacy of the executive department or of the government, the elected officials lie in the votes of the people. So judiciary, it's the independence. Without the independence of the judiciary, then we cannot say that the judiciary really has its legitimate standing in the scheme of things. So tama yan na sinasabi. I thank you very much, Madam Marifel Del Mundo. Na pinakita ngayon na we have a working system. Kasi matagal na nga namin hinihintay yan. When the Marcos administration came in, there was some hope, at least in my case. Yun di ba? Huli. So sabi niya, matagal na namin inaayos, pero nung umupo si Marcos, alam ko na. Ito na to. Alam na this. Sabi ko sa inyo na voodoo kayo eh. Agay, thank you very much, Maria, mabuhay ka. Sige. So sabi niya, ito na yung pagkakataon ko. Nung umupo si Marcos, alam mo na this. Medyo nagpakipot pa ako nung una. Sabi niya kasi 'di ba inalok na siya ni Boying Remulla noon ng house arrest pero ayaw. That justice will happen. And kasi nga I always knew that while the former president was in power, I will not be set free because my persecution was his project. So how can I be set free during... may kaso ka eh. May kaso ka, may mga testigo, may ebidensya sa'yo. May mga video, may mga picture pa. May kaso ka, aminin mo yun, may kaso. Kaya ka kinasuhan kasi meron kang, may mga ebidensya sa'yo. Yun. Hindi naman, si Presidente, kasuhan nyo yan. Sino ba complainant mo? CPR, di ba? Si PRD yung complainant mo eh. Ganyan kasi ang hilig ninyo paawa eh. Kapag nasukol kayo sa mga gawain ninyo, ang gagawin ninyo, isisisi ninyo sa ibang tao. Pero malay mo naman talagang wala kang kasalanan. Di maganda, mapapawalan sala ka ng korte. His term. Kasi tinan mo, yung mga bumaliktad naman na mga nag-akusa sa'yo noon, kaya ka nakulong. Sinabi ba nila nung bumaliktad sila na inutusan lang sila ni PRD? Sinabi ba nila na pinuwersa lang sila ni PRD? Wala naman, ikaw lang nagsasabi na si PRD nagpapakulong sa'yo eh. Hindi naman, never na nagdemanda si PRD kahit kanino. Ang dami naman niyang kalaban, hindi lang ikaw. Nandiyan dyan si Lenny, nandiyan dyan si Ontiveros, nandiyan dyan si Trillanes. Bakit ikaw lang? Hindi ba di sana lahat kayo kinulong kung si PRD nagpapakulong ng mga kalaban? Diyan si Bam Aquino, si Drilon. Apakarami nyo dati. Sa totoo lang, ba't ikaw lang yun nakulong? Sa'yo lang kasi may ebidensya. Sa'yo lang kasi may mga testigo na nagsabi na ganito, na ganyan, na ganito, na ganyan. Hindi si PRD ang mo. Hindi yan Rodrigo Duterte versus De Lima. Hindi yan ganun. People of the Philippines versus Leila De Lima, yun ang kaso. So nung nagbago nga yung administrasyon, may pag-asa talaga
At umasa talaga ako ng umasa na makakamit ko yung hustisya. So doon mo malalaman na napakalaki ng pagkakaiba nung dating administrasyon sa bagong administrasyon. Yun. At malalaman natin yung katotohanan about my innocence. Yes, innocence. Well,